Okay, welcome back sa White Mesa. Alam niyo na, kahit saan podcast, kung di ako nagkakamali, episode 25. I'm sorry kung makalimutan ko. Pero yun, kasama ko ulit si Nick. So, kilala niyo naman si Nick. Kasama ko siya sa previous episode din ng kahit saan podcast. Yung nasa Parisian kami. So, here we are again. Kumusta, tol? Ayos lang. Tagal na. Parang 2024 yun, no? Yung first tol. episode. Oo nga, no? Tangina, 2 years na yun. Technically, pag nag-start tayo ng... Kasi end of that year tayo nakikilala nun. So, sabihin natin almost 2 years na rin. Almost 2 years na rin. Tamad kami magbilang. So, yun. Ganun katagal na pala, pero parang kailan lang yun. Tol. So, saan ka galing ngayon, tol? Galing akong trabaho. Tapos, umuwi muna ako. Tapos, nag-adult life muna ako. Labas, sampay, pakainin So, aso. nandito nga pala kami sa 24/7 Fitness Taipa sa Nova Mall. So, sa mga hindi nakakaalam. So, tong episode na to is happening here. Alam niyo naman tayo kahit saan, no? So, Actually nga, previous months ago, napag-usapan na namin na mag-podcast ulit kami. Kaso, siyempre, alam mo naman trabaho namin. yes sir, work schedule Lalo na, din mahirap. puro pang-umaga lang ako, puro 6 a.m. ako at the moment. Sana laging ganun, pero ito naman kasi pang-gabi. So, kaya hindi kami nakakasabay. Baga usually pagka, it's either pag off ako tapos yun nga, pang umaga siya or pag pang umaga rin ako, which doesn't usually happen. So, yun talaga buhay kusina, tol eh. Pasensya na. Ayos lang. Ganun talaga. Speaking of buhay kusina, meron akong handog sa'yo, pare. Pre-workout meal to, pare. Teka lang. Nakakatuwa naman to kasi di ako masyado kumain ngayon. So, Sumakto ka. ang pre-workout meal natin is kebab/burrito. Okay. Kung iyong fusion yan. So, pili ka na sa'yo. Take your pick. Sige. Okay. Ay, aba. Yabo. Alright. Cheers. Cheers. Nip. Ako magsuta mo. Yes, sir. Sarap. Tapos may Ang laman nito is itog na maalat to ah. hindi, ano to? Mix ng chicken breast tsaka ng chicken thighs. Tapos egg mayo. Tapos tomato, yun lang. Pwede na. Panalo sa panalo sa protein. Kasi hindi rin ako mahilig magkano. Like, hindi ako usually... Actually, hindi talaga ako nagpo-protein powder or any sort of supplement. No? Talagang whole foods lang ako. So, as much as possible. Talagang... Recently, nagme-meal prep talaga ako ng... Bawa, after workout. Kasi syempre, mahirap yung... Winasak mo yung muscles mo, tapos wala agad Tama. supplement na kailangan. Meron agad kasunod yun eh. So, yun. Recently, pang 4th day ko na to. Kasi ang mahal eh, di ba? Naalala mo yung napag-usapan natin noong nakaraan. Actually, itong idea rin na to, nung magkasama rin kami after namin mag-workout. Kung naghahanap kami ng makakainan dahil nga nagugutom na kami. Napunta kami ng Subway. Tapos parang 72 ata binayaran ko. Tapos na-realize namin, tanga na kaya natin gawin to. Mas masarap, parehas tayong kusinero eh. Kaya nga eh. Magkano lang to, sabi ko gano'n. Tapos magkano yung binabayad natin. Dami-daming option na yung wrap. Meron yung pita bread, meron yung... No, pita bread. Pero parang... Roti or what. Kaya, tapos ikaw na may kontrolado sa calorie intake mo nun. Oo. Eto, maganda pa dito. Mura. Oo. Mura pa. Sipin mo, magkano yung 72? Ginastos ko dito, baka mga nasa ganun lang. Tapos pang ilang araw ko na to. O, di ba? Tapos, ang ginagawa ko kasi, isa pre-workout, isa after workout. So, ayun mo yan. Kumbaga sabihin mo lang 70. Sa halagang 70, di ba? Nakailang burrito / kebab na ako. Thank you tol kasi ang hirap talaga ako kasi partida sa bahay minsan natatamad akong gumawa ng meal prep sa totoo lang. Kasi kaya ako nagpa-protein powder, mga ganun. To compensate. Oo, compensate. Minsan guilty ako na kumain ako nung araw na to tapos parang busog pa rin ako pero kulang pa rin ako sa protein.
Minsan protein shake na lang iniinom ko, tapos yun na yung dinner ko. So yun, tol. Ano mo naman masasabi mo like, when it comes sa, ano yung pros and cons para sa'yo ng, halimbawa, yung ganito, whole foods, tapos sa nagte-take naman ng mga supplements. Para sa akin, hindi ka naman lagi pwede pumunta ng hospital o clinic para magpa-check kung pwede ka sa ganito o ganyan kasi magastos yun eh. Kaya minsan, trial and error lang yan eh. Tsaka depende sa lifestyle mo talaga. Baga do what works for you talaga. Oo, do what works for you. Pero ang pinaka-advice ko, siguro, kung makikinig kayo sa akin, huwag niyong gawing meal yung protein shake. Yun lang talaga. Baga substitute lang siya. Oo, substitute lang siya. Kasi importante pa rin yung... ang pros and cons lang naman talaga kasi nun is, yung isa, maproseso pa. Siyempre, gusto mo masarap eh. Minsan, pag wala ka na talagang... May kilala nga ako sa sobrang tamad niya, pinakulo niya yung manok niya, tapos yung sabaw nun, hindi niya tinatapon kasi yung protein nasa sabaw. Binilender niya kasama yung protein. Kasi ininom na lang niya. Minsan, Iba-iba rin trip ng tao eh. iba-iba trip. Kasi technically yung mga ibang ginagawa nila, nasa isang container. Tapos, kung ano yung ilan yung protein mo sa araw na yun, carbs, fats, kung ano yung kailangan mo intake sa araw na yun, lahat nasa Tupperware na yun. Tapos within the day, basta Mahit niya. Basta within 24 hours maubos mo yun bago ka matulog. So yun. Yun ang, actually yun din, sangayon ako doon, no? Tsaka, ma-add ko lang doon sa sinabi niya, is, kumbaga nawawala yung value kasi nung ano eh, yung pag-enjoy din ng pagkain eh. Kumbaga, mas okay din na ini-enjoy niyo yung at the same time, yung, ano to, may kraya to. Oh, tubig na may create. Ay, hindi ka pwede. Tubig lang ako doon. Mamaya Kasi yun, ka naubos. kumbaga, hindi, huwag mo na madaliin. Pero yun nga, kumbaga, enjoy nyo rin yung, kumbaga, the while na naghihintay kayo nung kailangan yung protein, calories, or whatever, enjoy nyo pa rin. Kaya ako, mas gusto ko yung pagkain. Kasi, alam mo, yung ini-enjoy ko pa rin siya eh, yung proseso. Anyway, warm up tayo? Tara. Tara. Tsaka to add on, Yeah. mahilig kasi ako sa milkshake. Kaya... Oh, yun. Actually, dati rin naman nagpo-protein shake ako. Recently, hindi na. Gagayain lang kita kasi hindi ako magaling mag-warm up eh. Oo, kasi like, ewan ko, nasanay na yung katawan ko na every time na mag-workout talaga. At least 5 minutes stretch. Mahirap nang biglang maipitang ka na agad, lalo na pagka yung may mga sets na powerlifting eh. Oo, lalo ako, kailangan ko talaga mag-stretch. Hindi naman ako, wala man ako sa program ngayon, kaya freestyle muna ako. Ako ano lang naman. Sundot lang din ako ng lower chest. Lower chest tas legs siguro. Ano mo naman tol? Anong mga, like for example, anong routines mo usually pagka nag-workout ka? Depende sa, meron na kasi akong spreadsheet. Binigay ni ko. Shoutout kay Patrick, siya yung coach ko. Shoutouts kay Pat Barbero, no? Oo, si Pat Barbero. Maliban sa maliban sa Barbero siya. Binastos ko pa siya. Ano siya eh, powerlifter siya. Na-inspired ako sa kanya kasi meron siyang pinakita sa akin na video sa YouTube. Oh. Si Will Tennessee, yung YouTuber na para siyang Mr. Beast ng gym Community. universe ng YouTube. Tapos pinakita na sa akin na nag-powerlift pala siya. Tapos alam mo yung magsusquat ka ng 250 kg. Tapos parang, shit, lupit nun. Actually ako, hindi ko pa natatry yung yung maximum squat ko eh. I mean, hindi ko pa siya na-explore. I mean, sige, at the moment kasi, ako matigas na si ulo ko kasi dalawa yung coach ko technically. Si Ryan, hindi naman siya coach ko na binabayaran ko, pero siya yung parang isa sa Nag-guide. isa sa mga tropa ko na pag nag-post ako ng workout video, siya talaga yung magko-comment sa story ko na, "Hoy, babaan mo yung squat mo." Lagi Sobrang bigat na ba? lang pinagsasabihan niya ako na kasi ang squat ko siguro para sa kanya kasi ganito ako eh. Gusto niya talaga yung Talagang baba talaga. Baba full talaga, range ass to the ground nga daw. Which is, yun naman talaga eh. Ako, maganda kasi laging full range of motion eh. Isa rin yun. Kumbaga, na-maximize mo
yung magiging muscle growth mo. Oo. Pero minsan, pagka hindi mo na kaya talaga, instead of hihinto, mas okay na din na mag half reps, yung half na range of motion lang. Diba, pag pagod ka na, imbis na itigil mo, mas okay na yung half range lang, pero mag-failure ka pa din. Gets mo? Tama. Di tsaka kasi yung oras ko din. Oo. Kasi syempre, nagigets ko naman na dapat yung kaya kong bigat. Tapos, basta yung tama yung form. Oo, nandun ako. Pero minsan kasi nararamdaman ko parang wala akong nababurn. Kumbaga, lalo na syempre, may work Oo, tayo. may Kumbaga, trabaho. Tapos, so para maramdaman ko yung burn na yun, kailangan ko damihan yung reps ko o yung set or ko. yung bigat. Oo, yung bigat. So, mas pipili ko na lang yung bigat. Kasi time management tawag ko dyan. So, sabi nga kahapon nga, nag-usap na kami ni Renz eh. Nakakatawa nga yung sinabi niya eh. Minsan mas gusto niya Shoutouts kay Renz. shoutout kay Renz. Sabi nga niya, mas gusto niya daw niya na siya lang mag-isa nag-workout pag nag-gym siya. Bakit? Hindi naman sa ayaw na may kasama, pero parang kasi kung may katropa ka at nagkukwentuhan kayo, minsan yung 1 hour mo nagiging 2 hours, 3 Exactly. hours. Oo. Maliban na lang sa mga tulad natin na talagang tuloy-tuloy tayo mag-workout kahit nagkikwentuhan tayo. Oo. Kumbaga gumagalaw yung bibig at the same time gumagalaw din yung katawan eh. Kumbaga parang sa kusina, 'di ba? Parang pwedeng makipagkwentuhan pero kailangan yung kamay nagmi-mise en place pa rin or nag-work pa din. Tama. Ganun lang din kami sa workout. Pero tulad nito, kikwentuhan kami habang nag-i-stretching, 'di ba? Oo. Wala akong sa stretching, ginagaya ko lang siya. Itong mga stretching na to, kumbaga, Tangina, na yan? Acrobatic na yan. kumbaga all throughout the years, kumbaga What the fuck? nalaman ko na yung tamang stretch para What the sa fuck? akin. Ano good? Ayan, tapos ibababa mo lang yung wait lang, dito muna ta. Sige. Kumbaga sa dami ng na-try ko na stretching sa Ito na yung nag-work sa'yo. sa dance varsity, sa martial arts. Ito na yung parang feeling kong pinaka-quick warm-up or stretching para sa akin na Like, nag-work para sa akin. Teka, sorry Ito siya. Tayo may Pikachu, ka pala? Oo, gagi. Tagal na ito, di ba? Kumbaga pinaghalo-halo ko lang yung mga... Okay, gets ko. Hindi Dito. Oo. Kumbaga pinaghalo-halo ko lang yung stretching sa lahat ng klase ng physical activities na pinagagagawa ko dati. Holy shit. Para akong tanga dito. Pero okay lang. Ang sakit pa nga ng katawan ko sa previous workout ko. Ramdam ko pa yung hamstring ko. Sabi nga nila, dapat nga magbuhat ka the next day para mawala yung sakit eh. Or para yung katawan mo is mag-adjust dun sa physical stress. Oo. Hanggang sa, kumbaga, yung endurance mo din tumataas. Oo. Kasi last week nag-legs ako, tapos talagang nag-burn yung legs ko, tapos sakit. Pero guys, importante rin na may rest day kayo, no? Kailangan din mag-recover ang muscle. Totoo yun. So ako, as much as possible, ang ginagawa ko is every other day. Program ko talaga, Monday, Wednesday, Friday. Tuesday ngayon. Kasi yan tulad yan. Dito pa lang sa stretching, meron na mga muscle tears eh. So kaya importante rin yung pre-workout meal. Para kumbaga, habang nag-workout ka, at the same time, nadadigest mo na yung protein, nag-i-start na agad siya mag-recover. Di ba? Ito lang yun, naalala ko pa stretch ako eh. Nung mga panahon na sumasama ako sa mga Muay Thai o kickboxing ba yun? Nung high school ako. Ako lagi talaga, kahit sabihin mong, ito talaga hindi mawawala sa routine ko. Stretching and warm-ups talaga. Kanina kasi sa trabaho, buong araw akong nakatayo, naglalakad. Patakbo-takbo here and there. Pati balikat mo. Kaya... Kumbaga, warmed up ka na eh. Tara. So usually talaga, Nick, nagsisimula ka sa pull-ups. Ano? Pull-ups ka talaga or depende sa program mo? Depende sa program ko. Kasi... Minsan kasi kunwari yung program ni Pat na binigay niya sa akin, Yeah. yung pinakahuli kong set is pull-up. Kaso, minsan pag pinipull up ko, wala na. Hindi na talaga kaya. Nasasayangan ako, kaya inuuna ko na to. So actually ako rin mas
Mas inuuna ko yung pull-ups kasi parang wina-warm up niyo yung buong katawan. Parang Sir, yun. kino-condition niyo yung buong katawan. Oo. Tsaka nadidepress ako pagka hindi ko magawa yung pull-up eh. Kasi parang, kahapon nga, nung nag-chest ako, nakita ko ni Renz. Buti na lang doon si Renz. Pucha, nag-failure ako. Tapos nag-panic ako kasi, puta, nilak ko kasi. Oo. Kaya naano na ako, parang putang ina, ito na ata katapusan ko. Wait lang, si Renz dito na rin? Si Renz nandito kahapon. Oo. Member na siya dito? Member din siya dito. Oh? Oo, pero ano, Kailan po? sabi niya, matagal na daw. Pero Kasi- parang sa gabi lang daw siya. Kasi nung nakaraan sa ano siya sa Phantom Block siya Phantom ata, di ba? Oo, nagulat na lang ako, nandito siya eh. Sabi ko nga, pati sa gym, nandito ka. Sa trabaho, nakikita kita. Actually guys, wala ako sa program ko ngayon. Ano yan? Hindi, sabi ko wala ako sa program ko ngayon kasi ang daming tao. Kumbaga, Oo, ang daming nangyayari din yun. yung gamit. So, kaysa mag-aksaya ako ng oras, ibang muscle group na lang yung workout ko. Oo. Nakailang pull-up na ako bago namin binidyo to, kaya para lang masabi ko na nakapag-pull up ako sa video. Yes, sir. Yes, sir. Spot na lang kita. Kung ano. Sige nga, try mo nga. Teka. Kasi extension ko. Sige, gawin mo lang. Baba pa ako. Hindi na. Pag naputa sa mukha mo yung bar, i-deadlift na kita. Ano, okay na to. Hindi, yung ano kasi yung... Sige, ako lang muna. Sige, kaya mo yun. Hindi, pero abang nga dyan siya. Oo, sige, sige. Pero ibatong mo lang sa harap. Sige. Parang feeling mali ako lang. 60 yan, ha? Hindi, sige. Bakit 20 ba yung ano? 20 yung bar, 20-20. So 60 na yung inaano mo. Sige. Angat mo to. Sige, sige. Alright, good shit, good shit. Hindi, nabigla ako. Patry nga. Try mo nga. Hindi, mali yung ano ko. Sa haba ako. Parang feeling ko that ano pa ako. Taas pa ako. Parang, di ako sanay dito. Tsaka close grip yung ginawa, kaya mo? Tangina mo, Nick. Kaya mo. Magaan sa ito, power lifter ka. Kaya ka? Mahina ako ngayon, ha? Tama nga yung sinabi ni Renz. Pag doon ako nag-60, kayang-kaya ko. Smith kasi. Hindi, Smith. Ah, hindi ba? Kasi may rail. Oo. So, meron akong insurance na pag na-drop ko, Kaya mo mag-bail out. hanggang leeg ko yun eh. May isang video nga ako, pagkatapos ko, nakahiga na lang ako ng gano'n. Kasi bibitawan mo lang sa rail. Dito talagang, pag ibato mo na ng gano'n, putang. Na-try ko yun dati, muntik ako ma-injury, binato ko. Oo. Puta, may ganyan pala. Alin? Yung adjustan? Oo. Oo, gagi na adjust yung range. Bobo! Bakit akala mo nakafix siya? Oo, kasi tuwing yung tinuro mo sa akin na na yung shoulder, Yung rear delts. basta pag upo ko, gano'n agad ako. Ito yan, sasagad mo dito sa R. No, yung R. Para sa rear delts yan, kaya R yan. Ano, yung pa sa R. So pag tinutok ko to, papunta doon, rear Yun na delts yun, siya. pang rear delts na yun. Or depende sa posisyon na gagawin. Okay. Shoutout sa mga ibang kusinero dyan. Hindi porket nasa kusina ka. Papabayaan nyo na isa. Pababayaan mo sarili mo. Kasi isang katwiran, bakit yung may iba, pag sinabi niya, ba't tumaba ka, sasabihin nila, hindi, sa kusina kasi ako nagtatrabaho. No, sir. Tingnan mo naman to. Nasa sa tao pa rin yun, Ayan, guys. yan, di ba? Sa tao yan. Sa Try ko. tao yan. Ay, naingit ako. Bigat yan, ha? 70. Hindi, kaya mo. Mas mabigat ka bumuhat sa akin. Panalo sa dede to. Kaya yan ang inuuna ko para magpampagad yung dugo. Okay. Para pag tumira ka ng mga bench press, pasok agad. Mag-gains agad, kumbaga.
Kaya, eto kasi, nag-heavy na ako kasi nung nakaraan, minimix-mix ko lang eh. Nakaraan naman, nag-light ako. Oo. Ngayon parang heavy naman. Minsan guys, yung muscle nyo, kailangan susurprise nyo rin eh. Oo. Kumbaga, Oo, totoo. kailangan hindi niya ini-expect yung ipapagawa mo sa kanya para Magbabuhay siya bigla. Oo, Tapos parang, okay, maximum gains. alam niya agad na, okay, we're working. kasi yung muscles, ano rin yan eh, usually pag sanay na siya sa routine mo or sa ginagawa mo, parang Pero kung may mga pilosopo nakikinig, hindi porkit mabigat ay result. yeah. Kasi kailangan talaga I-mix prototype form. tsaka i-mix and match mo lang din yung workout mo. Hindi pwedeng iisa lang yung routine mo, iisa lang yung programs na ginagawa mo. Kailangan mix and match din. Magayon nga, susurprise nyo rin yung muscles nyo kung ano yung papagawa nyo sa kanya. Oo. Kasi kung nagbabayad ka ng gym tapos puro lightweight ka lang, parang Kaya nga nandyan yung equipment para i-try mo yung mga iba't ibang bagay din. sayang yung kinain mo, sayang yung yung mga nutritionist shit na tinitake in mo tapos hindi mo gagamitin. Parang Mismo. hindi ka lang sana kumain, di ba? Eto rin guys, tingnan nyo, pag ipapan out ko yung camera mamaya kung gano'ng karami yung tao ngayon dito. Ito na pala, papan out ko na ngayon. Raw as shit tong podcast na to. Ito, papan out ko. Raw shit, man. Na-excite na ako bukas. Yung bahay ko. Anong bahay mo? Yan, no? Asa? Yan. I hate leg day pero mula nung tinuro sa akin ni Pat yung tamang form ng squat, medyo Good shit. enjoy ko na din. Good shit na rin. Ano yung mga dapat na tol, para sa yung mga courtesy at discipline sa gym? Like, ano yung mga do's and don'ts sa loob ng gym? Apo, dyan na ako magaling. Hindi ako gano'n ka-expert sa gym pa. Kasi 3 months pa lang naman ako. 2 months pa lang. March, April. 2 months pa lang ako. Pero sa mga napapanood ko sa TikTok, sa Instagram, nagigets ko na. Naalin? Ano na nagigets mo na? Unang-una, yung mga, hindi ko makakategorize maayos na do's and don'ts. Pakinggan mo lang yung sasabihin ko, tapos yun na yung alam mo kung do's and don'ts din. Pakinggan mo na lang yung sasabihin. Pakinggan mo lang yung sasabihin ko. Unang-una, mag-rack ka ng weights. Alam mo yung pinaanak ka na may mata, di ba? Nakikita mo naman yung numero 5. Oh, 5. Oh, eto, takina, 20. Tapos may 15 dito. Ito pala yung camera, doon ako nakatingin. Bobo. I mean, it's minimal problem naman siya. Hindi naman siya yung biggest fucking problem in the world. Pero nung nandito ako noon kasi ina-advantage ko yung oras dito kasi 3 AM pwede mong gamit tong gym na to. Ang ina yung 50 na sa gitna ng dalawang 20. Sa puta inang yan. Pag OC ka, hindi talaga obra yung ganun eh. It's not really big of a deal kasi kaya mo naman ayusin eh. Pero minsan kulang ka ng isang 15 dumbbell o bar or plate plate pala tawag doon. You're missing one plate na kg na yun. Tapos nasa isang pwesto siya na hindi mo akalain na nandoon. Ano pa? Kumbaga ibalik ng maayos. O balik mo na maayos, yun lang naman. Di ba nung bata tayo, nung baby tayo, meron tayong mga yun, laruan, orange, yung triangle, pasok mo sa triangle, circle, ipasok mo sa circle, di ba? Yun nga yung pinaka-best example. Doon mo malalaman kung paano ka pinaalagaan ng magulang mo. Kung nakikinig ka ba o pinabayaan ka. Hindi natin malalaman. Or kung binilang ka ng ganun laruan o hindi. Oo, di ba? Lumaki ka ba na may laruan o wala? Wala na ako dun. Hindi na kita i-judge. Pero, takina. Yeah. Kahit nga sa school, yung fill in the blanks nga eh. What is after 16? Oh, 17, di ba? Puta, tapos yung yung nag-hoard ng gamit. Tapos di naman ginagamit. Oo. Magda-dumbbell ako. 2020. Nawawala yung isang 20. Isang set lang naman yung 2020 natin, eh. Yeah. Sabi ko, ayos na yan. Sige, 17 na lang ako. Wala rin yung 70 na isa. So, 20 at 17? Isang 20, isa 17?
inikot ko talaga. Nandun pala, dun sa saan tayo nagsistretching. Nandun yung isang 17, nandun yung isang 20. Tapos di niya naman ginagamit. Hindi niya ginagamit, nakalapag lang sa sahig. O, isa pa yun sa mga courtesy sa loob ng gym, no? Pag hindi niya naman ginagamit, baka mamaya merong ibang gagamit. Balik niyo sa kung saan niyo nakuha. So, kung kailangan niyo na siyang gamitin, tsaka niyo siya kunin, or pwede naman kayo makipag-take turns dun sa... Oo, actually, lumapit ako sa kanya. Sabi ko talaga, sorry na lang sa kanya, hindi naman sa pagkakupal. Sabi ko talaga sa kanya, "Hi, are you gonna use this?" Sabi niya, "Yes." "You're gonna use all of this?" No, I mean, you can borrow this all. Yun. Sabi ko, kahit pwede 2 naman sets yung lang. ganun 2 sets lang hinihingi ko. Atat na atat ako yung incline chest press. Tapos, Ang hirap pala mag-lift ng medyo heavy tapos nagsasalita. kaya light ako ngayon kasi bukas mabibigat yung bubuhatin ko. Kaya ano muna ako ngayon. Accessories. Pang socializing. Saka napansin ko, pa nagmamadali ka, sa nakikita ko, mas talagang maganda pa nagne-negative ka. Daan-daan mong binababa. Oo naman. Kasi actually maraming pros yan eh. Yung ganun. At the same time na ano ang binibuild mo kasi dyan, yung strength mo eh. Tsaka yung wag na yung endurance eh. Sobrang gamit na salita yung endurance. Yung strength mo talaga. Actually gamit rin yung word na strength eh. Pero Endurance tayo, more endurance tayo. Yeah. Kasi long Pero- hours yung work natin eh. yeah. So isipin mo, like sa normal people, yung 2020 na binubuhat mo, kumbaga kaya nilang buhatin pero explosive dapat yung boom! Oo. Angat baba lang. Pero ikaw imagine mo, yung 20-20 na ganun yung way ng pagbubuhat nila, ikaw kaya mo siyang kontrolin. So mas malakas ka sa kanila. Oh, yun Kasi like for example, kayang gawin ng let's say hindi ganun ka exposed pa sa workouts eh. Pero kaya lang gawin yun like explosively. Like okay, isang baba lang, 1, 2. Oh. Pero yung nagagawa mo siya ng ganyan in a controlled manner. Sabihin, malakas yung strength, nabibuild mo yung strength. Oo. Malaking tulong kay Pat yun kasi sabi nga, may tinuro siya sa akin, RPE. Ah. Sabi ko sa kanya, ano yung RPE? Ano yun? Kulang yung A? Hindi, gago. Ano? Yung pala, reps. Reps per, reps per reserve. Yeah. Something RP, ano ba yun? Yung basta reps reserve. Or some shit like that. Ibig niya sabihin, kunwari, 4 sets of 12. Pagkatapos mo ng 12, tingnan mo kung kaya mo pa ng 2 o 3. Kung nagawa mo yung 2 o 3, ibig sabihin nun, Hindi pa yun yung max no. Kumbaga hindi ka pa nagfe-fail eh. Kumbaga meron ka pang reserved reps. kasi yung next meet namin ni Pat, kung magkataon na magkasabay kami, deadlift naman yung i-check niya sa akin. Tapos doon pa lang niya i-calibrate ako na bibigyan niya talaga ako ng program na ito yung timbang na bubuhatin mo. Kasi pinapagalitan ako nun eh. Binigay ko sa kanya yung ginawa ko sa araw na to. Nag-progressive overload ako. Sabi niya, huwag ka mag-progressive overload. Kung 70 ka lang. Okay. Sorry, boss. Pero gago, sipat, malakas yun. Oo. Kaya ko. Nakikita ko yung ibang mga workout videos ito. Hindi ko kayang gawin yan. Iba-iba talaga ng forte. Oo. Maliban sa gago siya, malakas siya. Ini-expect ko Tawag doon gagong malakas. Gagong malakas. Hinihintay ko panoorin niya ito eh. Tapos pag napuntahan niya itong clip na ito, maiinis siya eh. Shoutouts kay Patman. Pala sa mga naghahanap dyan ng mga kung gusto niyo ng linis at malupit na gupit. Si Patrick. Puntahan niyo si Patrick. Nasa siya. Macau Barbershop. Shoutouts din sa Macau Barbershop. Yung boss nila si Sarah. Hi Sarah. Sila yung yun yung batch ni Patrick. Maliban kay Danny Katz. Sa akin Lee. Kabatch you mean? Like, kung ibig ko sabihin Age group? Hindi naman sa batch. Like, yung shop pala, sorry. Sa shop. Kala ko. Kasi barbershop. Ginagawa ko lang ng by batch eh. Kasi ito, Marco Barbershop. Isa naman, Jokers. Yun lang dalawa lamang kilala ko eh. Tapos mga iba, overpriced bullshit na. Yung mga may kilala ka?
Ha? May kilala ka? Hindi man. Wala. Hindi, like yung mga beauty parlor, Oh, yeah. mga ganun. Hindi siya talaga pang lalaki na panggupit. Tapos yung price niya is pang OA. Tapos mumukha ka lang Koreano. Eh kung hindi naman bagay sa'yo yung gupit ng Koreano, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Final set ako. Dips naman. Weighted dips, guys. Very nice, very nice. So, para sa ng dips, marami siyang muscle group na wino-workout na. So, etong gagawin ko is mostly focused sa chest, specifically sa lower chest. Oo. Importante to, guys. Oo. So, ano pa sa tingin mo yung mga do's and don'ts, tol? Ng mga nagwo-workout sa tingin mo? Yung ano, Or sa gym? stick to your plan. Dito. Maliban sa... ibig ko sabihin na stick to your plan. Di ba, malamang may program ka na. Lalo na pagka nakailang buwan ka na. Gets mo na yung anong gusto mo. Let me cook. Kasi medyo mahaba yung sasabihin ko bago tayo makapunta doon. Yes, sir. Kumbaga, habang matagalan, kailangan mo na alamin yung plano mo. Kaya ka may coach, kaya ka may nutritionist para masabi sa'yo na ito yung gagawin mo, ito yung ilang rest, lalo na yung rest. Yes, sir. Ilang minutes lang yung rest mo. Importante yun, no? Tapos ilang sets gagawin mo. Tapos ano yung alternative pag may gumagamit ng mo. Tsaka isa pa, focus ka lang. Iwas sa cellphone. Iwas ka sa yung nakatulala ka na matagal. Depende kung gaano ka kapagod. Yung mga isang do's or don'ts is, kung ano yung set mo, gawin mo na. Kung magre-rest ka, sige mag-rest ka. Pero stick to your rest. Pag sinabi sa'yo na 2 minutes rest ka lang, 2 minutes rest ka lang. Kasi hindi Yes, mo sir. makikita yung proseso mo eh. Sasabihin mo sa coach mo, nag 2 minutes rest ako. Pero ang totoo nun, 5 minutes, 10 minutes. O kasi minsan nakakawala rin ng energy tsaka ng strength or power Oo. pag masyado ka mahaba nagpapahinga. 'Di ba usually kaya yung iba kaya mahaba nagpapahinga para daw makarecover ng energy, 'di ba? Oo. Pero hindi minsan kabaliktaran. Oo, kaya ko sinasabi yun. Kasi, pag kailangan ng ibang tao yung ginagamit mo, at ang tagal mo, hoarder ka na eh. Mismo. Parang, try ko nga. Sorry, yung brief, yung gupit ko, kinakain yung short ko. You were saying? Teka. Hindi ako makapagsalita. Magdidips ako. Go, Nick. Kapag kasi hindi ako makapag-dips. Sabi nga ni Ren sa akin, sige, dips ka. Talagang pagka-dip ko ng dip, baksak agad ako eh. Sabi ko, wala talaga, kahit anong gawin ko. Pero nga sinasabi ko na stick to your plan kasi kung wala nga, nagdi-dips ka ngayon, di ba? Pahinga ka. Tapos dips ka na agad. Yung mga nag-aabang, alam na nila na okay, mga 5 minutes balikan ko to. Tapos ka na. Tapos ka na. Tapos pagbalik nila, nandiyan ka pa rin. Maliban nun, nakaupot ka lang, wala kang ginagawa. Para sayang eh. Yeah. Lalo na ako bukas. Sinabi ko sa'yo, di ba? Kailangan walang gumagamit nun kasi maiinis ako. Tsaka yung rest in between sets, parang okay na to. Halimbawa, ako, ito na yung pinaka-duration ko, lalo na pag may kasabay ako. Siguro, ang pinaka-rest ko, syempre, iba lang yung ngayon kasi may halong video tsaka may halong podcast. Pero sa normal na araw to, ang pinaka-pahinga ko, yung round mo. Bawa, after mo, matik ako na agad yun. Yun yung pinaka-rest ko. Baga, iba lang ngayon kasi syempre, parte ng ano to eh. Pero usually, wala ka ganun pa makakitang magpa-podcast sa gym. Kumbaga, usually ganun lang yung routine ko. Like, after mo, ako naman. Yun yung pinaka-rest ko. Like, let's say, 20 seconds, 30 seconds max. Yun lang. Okay, please. Sige. Ito naman yung maganda pag may kasama ka. Oo, nakabantay. Tsaka may taga-alalay sa, Ang hirap kasi assemble to, lalo na pag ganito mag-isa ka lang. Ang bigat, bubuhati mo siya, tapos may naangat ka pa. Ina-assemble mo lang yung mabibigat. Ang bubuhati mo pa. bubuhati mo pa. Buti sana kung i-assemble mo siya ng nakapwesto ka na eh. Oo.
So, yeah. So, ginagawa ko dito 4 sets ng progressive overload pa rin. Ito yung hassle, guys. Technically, binubuhat mo na ako eh. Yes, sir. Kasi dumagdag timbang ko. 87 ako. Ilan ka ba na nakaraan? 85. Shoutout nga pala kay Ryan Dumadoog, isa siya sa mga malulupit na coach na nakita kong marunong siya talaga, from experience talaga yung hayop na yun. Sorry ah. Hayop in a good way. Hayop in a good way, oh, kasi halimaw yun eh. Kung nagbuhat yun kung nag-leg press yun, siguro 2 Patrick kaya niyang buhatin eh. Patrick ata, nasa 200 kg ba? Ewan ko dun. Anyway, like, Sinabi mo pa yung timbang ni Patrick, loko ka. di naman siya 200, joke lang naman. Pat, Joke lang naman. yun, guys. Pat, love you, Pat. Love you, Pat. Pag napanood niya to, malamang pag nagpagupit ako, kakalbuhin niya ako diretso. Sabihin niya, what the fuck did you say? Sabi mo? Kaya kung guys, kung nakita nung kumalbo ako bigla, alam niyo yun yung dahilan. Guys, so, Ini-enjoy alam niyo na kung sino hahanapin niyo pag biglang nakalbo si Nick. Oo. Oh. Ayun na. May kwento nga sa akin si Ryan eh. Ewan ko kung sino pinapatamaan niya. Yung pag umulan, tapos ayaw mo mag-gym. Ewan ko. Kung sino man yun, wala kaming alam dun. Di naman niya dinidisclose yung pangalan, pero nakakatawa lang kasi. Nakakatawa lang isipin na dahil lang umulan, hindi ka na mag-gym. No, yun guys, sabi nga nila eh. Yung, hindi lang sa pag-workout to, sa lahat ng aspeto ng buhay ito. Yung moment na tinatamad ka, at Yun sa dapat. tingin mong, alam mo yun yung dapat mag-show up ka. Kasi, once na tinamad ka na, minsan may tendency na tuloy-tuloy na yung katamaran. Tama. Okay, sundot-sundot na lang. Sundot muna ng konting arms. Dito pala ako. So ikaw, like, last advice mo sa mga gustong mag-try as a beginner na mag-workout or mag-enter ng gym? Ano? Pinaka-advice ko, makinig ka sa mga marunong. Makinig ka sa mga matagal na nag-gym. Hindi, ang pinaka-ano ko lang naman dyan, kahit yung mga pinapakinggan mo, pag pinagsama mo sila sa isang kwarto, hindi pa rin sila na magkakasunduhan. Hindi magkakaparehas. Oo. Ang maganda lang dyan is, hanapin mo yung ano yung para sa'yo. Kumbaga, si person A, person B, person C, kuha ka ng mga ano yung sa tingin mong What works for you? what works for you. Kasi lahat ng katawan natin magkakaiba. Tsaka, hindi ito siya parang, ang maganda sinabi sa akin ng tropa ko na kilala niya kung sino to. Hindi siya yung, kunwari nag-gym ako ng 1 month, ano na ako, Superman na ako. Hindi. You have to look at it long term. 1 year from now, 2 years from now. Kahit sabihin mong 5 years from now. Kasi ang pag-gym, hindi siya yung parang malang masabi mo na nag-gym ka, para masabi mo lang na healthy ka. Pero pag uwi mo, kakain ka pa rin ng mga chicharon, high fats, o high sodium bullshit. Umiinom ka, puyat ka. Yun ang pinaka-mahirap guys, yung puyat. Oo, kasi gym, ano lang yan, that's just one of the many things sa parang goal mo pagiging, you know, that physique that you've always wanted. Kumbaga ano pa rin sabi nga nila, ang workout is 30%, diet Yes. is 70% usually. Yes. Yung Or kinakain mo. do the math, alam nyo naman, gets nyo naman yung ibig sabihin namin. Oo. Tsaka huwag ka mahiya, huwag ka mag-ego lift. Yan, problema ko yun. Aminin ko ngayon, may ego problem ako kasi gusto ko mabigat Pero at the same time, maganda yung sinabi na mas okay yung safe ka at natural progression ka kaysa yung biglaan ka mabigat, tapos pag na-injured ka, baka never ka na makakapag-gym ever again. Yes, kumbaga, parang yung kanina, doon last hit ko sa dips, Oo. nagtatanungan kami ni Nick, feeling ko kaya ko pa. Hindi, okay na yun. Kumbaga, Okay, wag na. kumbaga, ang goal ko lang kasi nung 2 reps pero nakapag 3 reps Wag na. ako. Tapos sabi ko, feeling ko kaya ko pa ng 1 more weight higher. Sabi niya, hindi, okay na yun. Kasi, kung 2,000, 2 reps lang kailangan mo na, 3 reps mo na. So, nakuha mo na yung like, failure na kailangan mo. Oo. Mahirap sumugal ng kahit though. Minsan kasi alam natin, feeling natin, kaya pa natin.
Pero pag nando ka, parang putang na. Tapos minsan ang hirap na mag-bail out. Yun, isa rin yun. Kasi, lalo na yung trabaho natin, kailangan nakatayo tayo, nagbubuhat din tayo, always on our feet, kailangan hydrated tayo, kailangan maayos yung tulog natin. Diba? Tapos kung na-injured ka, Diyos ko, sinisetback mo lang sarili mo. Damay din yung mga kasama mo. Kailangan kanila pang asikasuin dahil sa carelessness mo. So yun guys, ingat-ingat lang sa pagbubuhat, kumbaga lift what you can. Kumbaga parang sa ano lang yan, parang sa pamumuhay lang yan, living by your own means. Living by your means. Ganun lang din sa pagbubuhat yan, kumbaga lift what you can lang. Tsaka yun, kung gusto nyo lumakas, progressive overload lang. Tsaka one more thing na ma-advise ko sa mga, yun nga, gusto mag-try, never pa nag-workout or nag-enter ng mga lifting gyms, no? Ma-advise ko lang sa inyo is huwag kayong mahihiya at yun, number one, huwag kayong mahihiya kasi usually yung iba nahihiyang pumasok ng gym kasi usually yung physique nila, papasok sila ng gym parang payat pa or sobrang taba. Ganun lang naman yan eh. It's either sobrang payat or sobrang taba. Walang discrimination. Oo. Huwag ka mahihiya pumasok ng gym. Kung tutusin nga, if ever, dapat i-welcome ka ng mga nasa gym kasi it means you want to transform yourself for the better. Na kaya ka pumasok ng gym na let's say payat ka or mataba ka kasi you want to look better and you want to feel better. So wag kayong mahihiya na tangina payat ko tapos papasok ako ng gym. Nakakahiya naman. Hindi, yun nga yung purpose mo para magpalaki or vice versa. Kaya ka naman papasok kung mataba ka is para magpapayat naman. So wag kayong mahihiya. Feel free. Walang judgment. Kung may magja-judge man sa inyo, ibig sabihin mga kupal yun. Literal na mga kupal sa society. Bading, joke lang. May mga ganun talaga. Anyway, Tol, baka may gusto ko pang batiin bago natin tapusin itong podcast. Shoutout kay Patrick, Ryan, sino ba yung makakausap ko sa gym? Calvin. Si Calvin kasi hindi nakakaintindi naman ng Tagalog yun pero Englishero yun eh. Calvin. Si Kevin Tagura, isa rin yun. Nagbibigay din ng advice. Nag-gym din yun eh. Malakas din yun. Oo. Matigas lang ulo nun. Sino pa? Yun lang muna. Yung mga hindi ko na shoutout, si Jun Balingatan, si Luis Kidangin, mga tropa ko, tsaka last and one but not least, si Lord. Yes, sir. Shoutout sa inyo lahat. So, yun guys. Maraming salamat ulit sa... Sorry if I'm catching my breath na. Okay lang yun. Maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusubaybay sa White Mesa. Going 8K subs na tayo. So, 3K? 8. Going 8K subs na tayo sa White Mesa. yun. So, yun, maraming kailan salamat. lang, Yes, sir. Diba? 6K pa... I think nung... 6.7 ba nun o 6.5? at I think nung nag-meet tayo, parang around 6 pa lang siya. 8K oh. 8K na. Going 8K. So, yun, maraming salamat lagi sa inyo. At nandiyan kayo lagi para sumubaybay at sumuporta. So, sana safe kayong lahat, especially with what's going on with the world right now. Sana kung nasa sulok man kayo naman is safe kayo lahat. At yun lang, wish ko lang ay best para sa buong mundo at sa lahat ng sangbayanan. Yes, sir. Otit man out. Peace. May ligaw mo buhat na mabigat. Si mabigat pakiramdam ko.